Hindi biro ang nangyari sa disyerto ng California dahil sa gitna ng isa sa pinakamalaking music festival sa mundo. May isang pangalan ang paulit-ulit na isigaw ng international crowd. Bini, bini, bini! Oo, hindi ito concert sa Pilipinas. Hindi ito local event. Ito ay ang legendary na Coachella Valley Music and Arts Festival. Isang stage na pinapangarap ng pinakamalalaking artist sa buong mundo. At sa taong 2026, isang all-Filipino girl group ang tumapak doon. At hindi lang basta tumapak. Nag-iwan sila ng marka. Abril 10, 2026. Habang nagsisimula nang uminit ang Mojave Stage sa Indio, California, unti-unting napupuno ang tent. Hindi pa nagsisimula ang performance, pero ramdam na ang excitement. May mga nagbubulungan, may mga nakaabang na, at may mga hindi pa kilala ang Bini, pero curious. At biglang, lumabas ang 8 babae. Naka-gold outfits, may halong Filipino identity, may salakot accents pa. Aya, Colette, Maloy, Joanna, Stacy, Gwen, Sheena, at Mika. Hindi lang sila basta performers, sila ang naging mukha ng bagong wave ng P-pop. At sa unang beat pa lang ng Shagidi, sumabog ang crowd. Synchronized ang galaw, malinis ang formation. At higit sa lahat, ramdam mo yung confidence. Hindi sila mukhang kinakabahan. Hindi sila mukhang first time. Para bang dati na nilang stage to. Para bang hindi sila guest, kundi headliner sa sarili nilang mundo. At hindi pa doon natapos. Sunod-sunod ang transitions mula zero pressure papuntang out of my head, sabay costume change into all blue outfits. Walang putol, walang sablay. Smooth, walang dead air, walang patlang. Yung tipo ng performance na kahit hindi ka fan, mapapatingin ka. Dumating ang moment na nagpakilala sila. Si Joanna, may ngiti, pero ramdam mo ang pride sa boses. All the way from the Philippines. Isang simpleng linya. Pero sa dami ng Pilipinong nanonood online, nakakakilabot. Yung tipong bigla kang mapapahinto, mapapangiti, at mapapaisip. Grabe, nandito na tayo. Sinundan ni Aya. We are so grateful to be here, to represent the Philippines. Hindi lang ito performance, representasyon ito. Hindi lang nila dala ang sarili nila, dala nila ang buong bansa. Habang tumatagal, lalo lang umiinit ang crowd. Karera, sumabay ang audience sa beat. Salamin, may bagong dance break pa. Blink twice. Cherry on top, walang tapon sa setlist. Kahit hindi mo alam ang kanta, mararamdaman mo. 45 minuto ang set, pero walang bumaba ang energy. Walang moment na napagod ang crowd. Sa halip, lalo lang silang nahook. At dito, nagsimula ang pinaka-viral moment. Biglang energy check si Mikha at sumigaw. Eh! Sumunod ang buong crowd. Hindi Pilipino lahat ng audience, pero sumabay sila. At doon mo makikita, naabot na nila. Hindi na lang ito OPM. Hindi na lang ito P-pop. Global na. At parang hindi pa sapat. Nagdibu pa sila ng bagong kanta, Blush. Sinundan ng Bikini. At syempre, hindi pwedeng mawala ang pinaka-inaabangan, Pantropiko. Sa unang linya pa lang, sumabay na ang crowd. Hindi mo aakalain na ang kantang sumikat sa Pilipinas ay kakantahin din sa gitna ng disyerto ng California ng libo-libong tao mula sa iba't ibang bansa. Iba't ibang lahi, iba't ibang wika, pero iisang kanta. At doon mo marirealize, hindi lang ito performance, moment ito. Isang moment na matagal hinintay ng P-pop. Isang moment na nagpapatunay na kaya nating tumayo sa parehong stage ng mga international artists. At hindi lang sumabay, kundi magpasabog. Pagkatapos ng huling kanta, huminga ang grupo, ngumiti, at sinabi ni Colette, "Maraming salamat, Coachella." Simple, pero puno ng emosyon. Parang doon palang nagsisink in sa kanila ang lahat. At pagkatapos ng performance, sumabog ang internet. Trending agad ang hashtag Bini_Coachella WK1.
Kasama pa ang mga keywords tulad ng Pilipinas, Mojave, at pati pangalan ng stylist nila. Timeline mo, puro bini. Reactions, puro goosebumps. Mga celebrities, netizens, fans, lahat may iisang sinasabi, proud. Maging si Bianca Gonzalez, hindi napigilan ng excitement. Go Bini! Simple tweet, pero sumasalamin sa nararamdaman ng buong bansa. At kung iisipin mo, hindi ito basta achievement dahil ang Coachella Valley Music and Arts Festival ay dinadaluhan ng halos 250,000 katao bawat weekend. Dito tumutugtog ang mga global icons. Dito sinusubukan ang bagong artists. Dito kahuhusgahan kung kaya mo talaga. At ngayon, may pangalan na ng Pilipinas sa lineup na yon. Hindi lang basta napili ang Bini. Bago pa sila tumapak sa stage, napansin na sila ng Rolling Stone bilang isa sa 20 acts we can't wait to see. At hindi sila pumalya. Sa katunayan, para sa maraming nanood, isa sila sa pinaka nag-stand out sa Mojave stage. Hindi dahil bago sila, kundi dahil may dala silang kakaiba, energy, identity, at puso. Ito na ang punto kung saan hindi na pwedeng maliitin ang P-pop. Hindi na pwedeng sabihin na local lang. Dahil sa gabing yon, pinatunayan ng Bini na kaya ng Pilipino makipagsabayan sa mundo. At hindi pa dito nagtatapos. May second weekend pa sila. Mas maraming manonood, mas maraming makakakita. May upcoming performance pa sa Grammy Museum. Mas lalawak pa ang reach nila. Ibig sabihin, simula pa lang ito. At habang patuloy silang umaakyat, dala-dala nila ang isang tanong para sa lahat. Handa na ba ang mundo sa P-pop? Dahil kung ganito ang simula, ano pa kaya ang susunod? Isang bagay lang ang sigurado. Sa gitna ng disyerto ng California, sa ilalim ng ilaw ng Coachella, sa harap ng libu-libong tao, narinig ng buong mundo ang Pilipinas. Subscribe para sa mga susunod na ulat at chismis. Click sana!